May mga request ako na 'pag na-download nila yung ating Revit 2026 is nawawala yung plumbing, architectural at saka mga structural template nila, which is pwede naman sa Revit 2024 at saka 2025. So, kung bubuksan natin, hanapin natin yung Revit 2025. Yan. Pag in-open natin ito, dapat meron yung architectural, coordination, structural, ah, plumbing, and so on dun sa ating mm, template. Pag nagbukas na siya, pag nag-create new ka doon sa yung Revit file. Okay? So, antayin lang natin ito ng konti bago mag-load. Okay? Then after this, I will open yung ating Revit 2026 wherein makikita nyo na nawawala na yung ating Revit, yung ating mga templates. Pag in-open ko to, pag nag-new Revit model ako, may makikita tayo dito construction template, architectural, structural, mechanical systems, electrical template. Marami yan. Okay? However, pag binuksan natin yung ating Revit 2026, cancel ko muna yan. Pag binuksan natin yung Revit 2026, antayin natin ng konti kasi naglo-load pa siya. Ito, Revit 2026. Pag binuksan natin yan, yun yung nagiging problema ng mga students natin ngayon. Wherein, pag binuksan nila yung Revit 2026, nawawala na yung ating mga Revit template. Okay? So, there are ways na para magawa yan or lagay ulit natin yung ating mga Revit template. So, click natin itong new. So, makikita nyo dito, wala na sa lahat. Usually, dun sa mga bagong install na Revit 2026, parang Imperial Metric, Imperial something, yung nakalagay dyan. So, there are two ways na pwede natin gawin. Pwede tayong mag-browse dito. Browse natin yung ating mga template. So, yung template natin is nandito sa this PC, sa OS ninyo, Program Data, Autodesk, Revit 2026, Templates, and English. Ito. Pero hindi dapat English yung gamitin natin. Ay, tama. Itong English pala. Dalawa pala. Imperial yung isa. Imperial is in inch and feet. Yung English natin is yung ating metric. So, dapat ito yung gagawin natin. Kung hahanapin nyo to or hindi nyo mahanap yung program data natin, kailangan yung pumunta doon sa ating this PC, etong OSC na to, click nyo yan, and then dito sa view, click nyo yung hidden items. Pag i-check ko to, mawawala yung mga hidden items dito. Medyo darker yung color ng mga folders na yon. So, click nyo to, show hidden items. Pag click ko to, may lalabas na mga additional na items dyan. Pag click ko to, meron na tayo ng program data. Kailangan yung check yon kasi hindi lalabas yung program data na to. Click mo nyo yan, and then punta tayo doon sa Autodesk. Yan. And then, asan pa yung iba? Revit 2026. Nandun siya. Okay, Autodesk. Nandun na sa Autodesk. Revit 2026. And then, dito sa templates. And then, English. So, nandito lahat yung ating mga templates. Okay? So, pwede yung gawin yon na ganyan, na i-open yung ating
ah, browse dito. Pero ang disadvantage kasi nito is hindi siya mapupunta dito. So ano yung gagawin natin para magkaroon tayo ng template file dito sa new project natin na yun at mailagay nyo ulit yung architectural template natin. So for now, gumamit muna tayo nitong default metric na to. Click nyo yan and then click OK. So we'll just wait for it to load. Yan. So ito yung default metric natin. So ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa file and then click options and then dito tayo sa my file locations. Ito. Okay? So nandito yung default metric natin. Yan yung kanina. Para makapagdagdag tayo ng template natin, click natin yung plus sign and then hanapin nyo kung nasaan yung program data Autodesk Revit 2026 templates and English na yan. So for sa akin, nandito na kasi. So kung gusto kong buksan yung ating construction coordination template, ito yung gagamitin ko. Yung default metric natin. Hindi ko gagamitin yung iba kasi metric naman yung ginagamit natin dito sa Pilipinas. Click ko to, construction default metric RTE, open, and then pwede nating palitan ito. Sabihin natin coordination system. Yan. Okay? After niyan, kung meron na kayo dito sa default metric na to, maybe delete natin ito. Yan, delete natin yan. Mag-add tayo and then hanapin natin yung default metric. Yan. Open natin yan and then ito yung gawin nating architectural system. Okay? Then, after that, click OK nyo na lang. Click OK nyo yan. And then, after that, pag na bumalik kayo dun sa home tab natin, then pag nag-click nyo kayo, meron na kayong dalawang template dito. Hindi na yan mawawala even i-off nyo yung ating Revit 2026. Okay, subukan natin yan. Close ko to. 2025 yan. And then, hanapin natin. Ito, Revit 2026. Yan. So, antayin lang natin konti bago lumabas para masubukan natin kung okay yung ginawa natin na pagsisave ng path file. Okay, here, new natin. So, nakita nyo, meron na tayong template file dyan. So, mas maganda yung ganitong paggamit ng template file natin para hindi siya nawawala sa mga projects natin sa Revit. So, yun lang naman ang kailangan kong sabihin sa inyo and hopefully nakatulong ako sa mga paggawa niyo ng projects at hindi kayo malito when it comes to using yung ating Revit 2026. Ito yung disadvantage ng 2026. Hindi ko pa alam kung meron na yung na gawa na to or na actionan na to sa Revit 2027 natin. But for 2026, ito yung talagang nagiging problema. That's why sometimes I use yung ating Revit 2025. Pero there are ways naman like this na para magawa yung ating mga nawawalang template file. And for that, hanggang dun lamang and have a good day everyone.